Sa nakaraan nating kwento ay matagumpay na naisagawa nila Hyunwook ang kanilang plano na punteryahin ang kanilang numero 1 target, ang Necromancer. Kung saan ay nagdulot ito ng pangmalawakang pagkawasak na yumanig sa lugar ng pinaglalabanan, at ang kahihinatnan ay atin nang malalaman ngayon sa pagtatapos ng Season 1. Sa lakas nito ay umabot pa rin kay Hyunwook ang malakas na puwersang dala nito kahit siya ay nasa malayo. Mula sa kanyang kinaroroonan ay makikita na ang naging resulta ng kanilang pangmalakasang pag-atake, na labis nilang pinaghahandaan gamit ang nakakabaliw na imbensyon ng kanilang napakahusay na panday. Maya-maya lang ay kanila nang namataan ng napakaraming bangkay ng iba't ibang uri ng halimaw na nakahandusay na sa lupa na wala ng malay. Maging ang kalagayan ng kanilang kasamahan ay masasabi rin natin na hindi maganda, buhat ng marami-rami rin ang nawala sa kanila, at ang iba ay mga sugatan pa. Kaagad nang kinuha ni Hyunwook ang atensyon ng lahat upang humingi ng ulat tungkol sa kanilang kalagayan matapos ang isang nakakabahalang pangyayari. Siyempre ang unang sumagot ay si Yuna, ang lahat ng miyembro ng guard team ay buhay, ngunit kasalukuyang nakikipaglaban sa mga halimaw. Samantala si Youngjun naman ay kasalukuyang inaalam pa ang kalagayan ng kanyang kasamahan, habang pinagmamasdan ang lokasyon ng pinagbagsakan ng dambuhalang espada. Maya-maya lang ay sumagot na siya na ang search team at warp team ay nawala ang koneksyon sa kanilang mga miyembro na aabot sa 60%, at kasalukuyan pa nilang inaalam ang kanilang kalagayan. Samantala si Hyunwook naman ay pilit na tinatawag ang atensyon ng kanilang blacksmith production team, upang alamin ang kanilang sitwasyon, subalit wala siyang naririnig na tugon. Sa kabila ng napakalakas na pag-ataking kanilang ginawa, ay nanatili pa ring nakatayo at buhay pa ang kanilang labis na kinamumuhi ang kalaban, ngunit ito ay nanghihina buhat ng natanggap nitong pinsala. At ito ay napasigaw ng malakas dulot ng matinding sakit na may kasamang galit sa pinsalang nakuha nito, mula sa ipinadalang surpresa ng pangkat ng ating bida sa kanya. Kaagad nang inireport ng mga nagbabantay at tagamasid na ito kasalukuyang nagdurusa dulot ng natanggap nitong malubhang pinsala. Maging si Youngjun ay nagmamadali na ring sumigaw kay Hyunwook na ang kanilang ginawang pag-atake ay gumana, kaya ito na ang kanilang pagkakataon. Dahil dito ay nasabi na ni Hyunwook sa sarili na ito na ang oras upang tuluyan ng burahin ng Necromancer, ang kanyang mortal na kalaban. Pagkatapos ay mabilis na siyang nagtungo sa lokasyon ng Necromancer na dala-dala ang kanyang mga espada, habang sinasabi sa guard team na sumali na sila sa laban, at tapusin na ang mga natitirang mga halimaw. Sa kanyang biglaang pagsugod ay labis naman ang pag-aalala ni Yuna, kaya kanya itong sinigawan na kung saan ito pupunta ng mag-isa at hindi sila kasama. Sumagot naman siya na mahirap harapin ang mga nakapasok na halimaw sa kanilang hideout sa kanilang kasalukuyang manpower, kaya ang guard team ay kailangang tumulong. Subalit ay lalo lang siyang nanggigil at mas nag-alala sa magiging sitwasyon ng ating bida, dahil gusto niyang lagi lang silang magkasama. Nang walang pag-aatubili ay kanya nang sinabi sa kanyang mga kasama, na ang lahat ng miyembro ng guard team ay kailangang sumali sa combat unit, kaya nagtataka naman ang mga ito at nagtanong kung saan naman siya pupunta. Pasigaw niyang tugon na kanyang susundan ang kanilang leader na si Hyunwook. Habang si Hyunwook naman ay nagmamadali ng tapusin kaagad ang Necromancer, sa kadahilanan na kung ito ay kanyang magagawa, ang laban na ito ay talagang magtatapos na, at sa wakas ang pagpapalaya ng sangkatauhan ay kanila nang maabot. Kanya nang nilagyan ng kanyang mana ang dalawang malalaking sirang gusali na nasa malapit lang sa kinaroroonan ng Necromancer. Habang siya ay papalapit na dito ay kanya nang ginamit ang kanyang kasanayan na metal control sa mga ito. At kaagad nang itinapon sa lokasyon ng Necromancer bilang kanyang unang hakbang. Kaya ang Necromancer ay napatingala na lang at napapanganga, dahil kakatapos lang niyang tanggapin ang napakalaking espada, ngayon ay mga gusali na naman ang babagsak sa kanya. At wala na siyang nagawa kundi muli na namang saluhin ang matinding galit ng ating bida. Ngunit hindi pa tapos si Hyunwook at mabilis na niya itong sinundan ng napakaraming espada, upang siguruhin na talagang hindi na ito makakawala. Kaya nanlaki na lang ang kanyang mga mata dahil hindi pa pala tapos ang paghihirap niya, habang siya ay natatabunan pa ng mga malalaking tipak ng gusaling bumagsak sa kanya. Hanggang tuluyan ang bumagsak sa kanyang lokasyon ang umuulan ng mga espada na may kasamang panggigigil ng ating bida. Ang paligid ay napuno na ng mga nakatayong espada, at wala pa tayong makikita buhat ng makakapal na alikabok na nagkalat sa kinaroroonan ng Necromancer habang papalapag na si Hyunwook.
Sa kanyang paglapag ay wala na siyang sinayang na sandali, at kaagad nang dinadampot ang isang espada habang lumalapit sa nakatayo pa rin niyang kalaban, sabay sabi na sa wakas nagkaharap rin silang dalawa, ngunit ang aking ipinagtataka, sa sobrang dami ng espada ang bumagsak sa necromancer, ay 3 lang ang tumama. Kanya ring sinabi nito na ano ba yung pagmumukha mo? Sa palagay mo ba ito ay hindi patas? Pinaslang mo ang tens of billions na mga tao, tapos iisipin mo na ito ay hindi patas. Susubukan pa sana nitong mga tuwiran habang ipinapakita ang natatakot niyang ekspresyon. Subalit ay hindi na siya pinagsalita ng ating bida, at kaagad na niya itong pinugutan ng ulo, habang sinasabi na huwag mo nang subukang gumawa ng mga palusot. Pagkatapos ay kanya nang sinabi sa lahat na ang kanilang pangunahing target ay tuluyan ng namaalam at ito ay sumama na kay kamatayan. Kaya katulad ng kanilang palaging ginagawa, ay muli na naman silang nagtataka matapos marinig ang sinabi ng ating bida. Sa pagkawala ng necromancer ay nagkaroon kaagad ito ng epekto sa mga natitira nitong mga kalansay. Dahil tuluyan nang nawala ang nagbabaga na lilang apoy nito sa mata na siyang nagbibigay ng kamalayan sa mga ito. Hanggang sa ang lahat ng mga halimaw na kontrolado ng necromancer na nagkalat sa lugar ng pinaglalabanan ay bigla na lang nagsibagsakan. Kaya kahit hindi pa tapos ang laban ay kaagad na silang nagdiwang dahil ang mga undead na mga halimaw ay hindi na gumagalaw. Samantala si Yang Jun at si Lee Minhee ay kasalukuyan ng nakikipaglaban sa isang traidor na tinatawag ng Black Tentacle. Sinabi na rin ni Yang Jun sa lahat na ituon na nila ang kanilang firepower sa mga natitirang mga traidor, at ang araw na ito ay ang araw na kanila lang palalayain ang sangkatauhan. At lahat sila ay sabay-sabay ng tumugon ng may pagsang-ayon, at mabilis nang naghanda. Gamit ng kanilang mga mahika, ay kaagad nilang inatake si Yuhina. Kung saan ay kanya naman itong hinaharang, at pilit na pinuprotektahan ang kanyang sarili. At siya ay napalingon kung saan, na may hinahanap na isang nilalang at kung ano na ba ang ginagawa nito, na para bang may isa pa silang kasamahan na hindi pa nagpapakita sa laban. Maya-maya lang ay may papalapit na naman ang mga hukbo ng mga dragon patungo sa kanilang lokasyon. At ang taglay nitong presensya at magdudulot na naman ng panibagong problema sa pangkat ng ating bida, buhat ng mukha hindi ito basta-basta. Kasabay ng pagdating nito ay ang paglabas ng isang pulang sistema, upang ipaalam sa kanila na ang espesyal na abilidad ng necromancer na gumana dahil sa isang tiyak na pangyayari ay nanaisa aktibo na. Ang isipan ng caster ay nililipat na sa inihandang katawan. Sa pagdagsa ng mga paparating na mga dragon ay nagtataka naman silang tinitigan ng ating bida. Samantala ang proseso ng paglilipat ng kaisipan ng necromancer sa bago nitong katawan ay mabilis nang umabot sa 30%. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip ay kanya nang napagtanto kung ano ang mga nangyayari, kaya kaagad niyang tinitigan ang ulo ng necromancer sabay sabi na ito ay hindi maaari. Subalit parang huli na ang lahat upang ito ay pigilan buhat ng umabot na kaagad sa 70% ang naging progreso. At tuluyan ng nakalapag ang dragon sa lokasyon kung saan binawian ng buhay ang kanilang labis na kinakatakutang kalaban. Kasabay nito ay pag-abot na sa 99% ang naging progreso ng paglilipat ng kaisipan ng namayapang necromancer patungo sa bago nitong katawan, habang na nagsasabi na ako ay ikaw at ikaw ay ako. Hanggang sa ito ay matagumpay nang nakumplito at nagkakaroon na ito ng epekto. At kaagad na itong kinumpirma ng pulang sistema, na ang pag-download ng kaluluwa ay umabot na sa 100%, at nakumplito na ang paglilipat ng kamalayan nito sa kanyang bagong katawan. Pagkatapos ay tumayo na ito at unti-unting humahakbang sa paanan ng isang nangangalit na dragon. Dahil dito ay labis na lang ang pangangamba ng ating bida, at maging katawan nito ay nanginginig pa, habang tinatitigan ang muling pagkabuhay ng kalaban na labis niyang kinamumuhian. Sa pagkabuhay nito ay kaagad nitong sinabi na ipalaganap na ang kadiliman, sabay unat ng kanyang mga kamay. At ang kalansay na kanina lang ay nawalan na ng malay, ngayon ay muli na namang nabuhay. Maging ang kaninang nagsibagsakan na ay muli na namang tumayo at sumusugod na sa pangkat ng mga manlalaro. Muli nang ginamit ng necromancer ang kanyang kasanayan na Night of the Dead, na kahit ang patay nitong sarili ay sumusunod sa kanya, kasama ng iba pang mga undead. Kaya ang kaninang mga nagdiriwang na, ay muli na namang nababahala sa kanilang mga nakikita. Napagtanto na rin ni Hyunwook na isa lang palang patibong ang ginawa nito kanina, at layunin lang pala nito na siya ay palabisan simula't umpisa.
Dahil nagawa niyang mapalabas ang ating bida at ito ay nasa kanya ng harapan, ay nakangiti na niya itong tinitigan ng masama. Ang mga halimaw ay muli na namang nabuhay, kahit na ang mga tinamaan ng napakalaking espada, kaya ang pangkat ng mga manlalaro ay wala nang nagawa. At ang sitwasyon ay muli na namang bumaliktad, buhat nang sila na naman ang nahihirapan sa paglabas ng isang malakas na nilalang. At ito ay walang iba kundi ang bangkay ni Han Tae-san, na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Necromancer. Katulad ng ito ay buhay pa hindi pa rin nagbabago ang taglay nitong nagbabagang enerhiya, na talagang sumasabog at nagdudulot ng matinding pinsala, kaya ang kanyang naging kalaban ay wala nang nagawa kundi tanggapin na lang ang kanyang pagkawala. Maging si Hyunwook ay naiwan na lang na natutulala, at ang takot sa kanyang katawan ay hindi pa rin nawawala. Nang siya ay natauhan, ay malakas na niyang ipinagsigawan sa lahat na kaagad na nilang lisanin ang kanilang lugar, huwag na silang lumaban at ang lahat ay dapat nang tumakbo. Kaya pala ni Hyunwook nasabi dati na may pagkakatulad sa kanilang dalawa ng Necromancer, buhat ng may kakayahan din itong magamit ang mga kapangyarihan ng mga nakakain nito, kung saan ay ang unang gagamitin nito ay ang kasanayan ng Feast King, na si Han Tae-san. Mula sa kanyang kinatatayuan ay mabilis na itong sumugod kay Hyunwook nang walang pag-aalinlangan. At siya ay mabilis nang nakalapit sa harapan ng ating bida. Kaya kaagad nang ginamit ni Hyunwook ang kanyang kasanayan na Indomitable Steel Body, sa kanyang kamay at mukha. Subalit ito ay wala pa ring nagawa, buhat nang nagawa lang basagin ng Necromancer ang kanyang bakal na kamay, at nagdulot pa ito ng pagkabali ng kanyang mga kamay. Sa lakas ng natanggap niyang pag-atake, ay mabilis siyang tumilapon sa malayo, habang iniinda ang kanyang nakuhang pinsala. Samantala ang mga dragon naman ay kasalukuyan ng ginagawa ng karagatan ng apoy ang lugar ng pinaglalabanan. Sa kanyang pagbagsak ay mas lalo pa siyang malubhang nasaktan kaya siya ay napasigaw na lang. Kasunod na ginamit ng Necromancer ay ang kakayahan ng kinain nitong manlalaro na may kakayahan na kung tawagin ay, impyerno. At ang kanyang buhok ay nag-aapoy, kasabay ng pagkakabuo niya ng isang nagbabagang bowl ang apoy. Pagkatapos ay kaagad na niya itong pinakawalan patungo sa nanghihina nating bida na wala ng kakayahan upang ito ay maiwasan. Batid na niya na wala na siyang magagawa, ay ipinikit na lang niya ang kanyang mata nang ito ay malapit ng tumama sa kanya. Subalit bigla na lang dumating sa harap niya si Yuna, upang harangin ang naglalagablab na apoy habang sinasabi, na kailangan niyang hilahin ang kanyang sarili at dapat siyang mabuhay kahit anuman ang mangyari. Labis naman ang kanyang pagkabahala sa magiging kalagayan ni Yuna, kaya malakas na niya itong sinigawan ng kung ano ba ang ginagawa niya, umalis na raw siya at tumakbo. Tumugon naman si Yuna na hindi maaari, ako ang iyong kalasag, at ang iyong unang buhay ay ako, habang ito siya ay nakangiting lumingon sa kanya. Hindi naman ito nagustuhan ng Necromancer kaya naiinis niyang tinitigan ang sumingit sa eksena na si Yuna. Dahil dito ay muli na naman siyang gumamit ng kasanayan ng lakas ni Alcides, kilala sa tawag na Hercules, upang kontrahin ang depensa ni Yuna. At ang malaking imahe ng nangangalit na leon ay mabilis nang nabuo at bumalot sa katawan ng Necromancer, na nagpapalabas ng napakatinding enerhiyang nagtutungo kay Yuna. Kung saan ay wala na siyang nagawa dito, at tumalsik ng napakalakas patungo kay Hyunwook. Hanggang sa silang dalawa ay tumilapon ng mataas sa ere na nanghihina. Kasunod nito ay mabilis na silang sinundan ng isa pang traidor na may pasan-pasan na isang matulis na palakol. Dahil silang dalawa ay nanghihina na, kaya hindi na nilang nagawa na iwasan ang isang malakas na paghampas ng matulis na palakol, dahilan ng kanilang mabilis na bumubulusok pababa. Kasabay ng kanilang pagbagsak ay ang pagkawala ng kanilang natitirang pag-asa na muling palayain ang sangkatauhan mula sa pagkaubos. Una ay si Yang Jun, dahil sa kanyang pag-aalala sa sitwasyon ng ating bida, ay nawala siya sa kanyang konsentrasyon at kanyang nilingon at tinawag ang pangalan ng kanilang commander. Kaya nagawa siyang masaksak sa kanyang likuran na tumagos naman sa kanyang tiyan. Ang may kagagawan nito ay ang isa pang traidor na hindi pa natin alam ang tunay na pagkakilanlan. Kaya ang Black Tentacle ay natutuwa buhat ito ay nasisiyahan sa kanilang kasamaang ginagawa. Sinundan naman kaagad ito ni Lee Min-hee at tumagos sa kanyang katawan ang mga nagwawalang ugat ng kanyang kalaban, dahil ang tanging pumuprotekte sa kanya ay malubha na ring napinsala. Kumilos na rin si Yuhena, at ang kanyang mga insekto, ay kanya nang pinakawalan at ang mga ito ay nagkukumpolan patungo naman susunod sa nabiktima.
At ito ay walang iba kundi si Yuna na sa kasalukuyan ay labis nang nanghihina. Gustuhin man niyang makawala ay wala na rin siyang magagawa, kundi tanggapin na lang ang kanyang magiging kapalaran. Hanggang sa siya ay pinagpiestahan na ng mga insektong hindi mabilang, at pumasok pa ang iba sa kanyang bunganga. Habang si Yuhei ay nag-e-enjoy lang na nakaupo sa ilalim ng pulang buwan, at nanunood sa mga naging kaganapan. Labis naman ang panginginig ni Yuna at pumipiglas, dahil sa sakit ng kanyang sinapit mula sa mga insektong unti-unting kumakain sa kanya. Kaya naiinis na lang sinabi ni Yuhei na natigilan na niya ang panginginig dahil ito ay nakakadiring panuurin. Sa kanyang nakikita na mga nangyayari sa kanyang mga kasamahan na labis niyang pinapahalagahan, ay hindi niya maiiwasan ang maglugmok sa kalungkutan, hanggang sa siya ay napaiyak na lang. Kaya siya ay nakiusap sa mga ito na huwag na silang lumaban at kung maaari sila ay tumakbo na lang. At ang kanilang inaakala na makakatulong sa kanila ay muli nang nagpakita, at unti-unti nang lumalapit sa kanya. Sa kanilang pagkawala ay hindi na nagawang pigilan ang mga nagwawalang mga halimaw, at tuluyan ng sinakop at tinupok ang sangkatauhan. Nilapitan na ni Gordon ang nakahandusay at nanghihina nating bida matapos itong mapabagsak ng necromancer na kanilang kasama. Kaagad naman siyang nakilala ni Hyunwook, at kanya na itong tinanong kung siya ba ang nagtaksil sa kanila, habang labis siyang nagluluksa sa sinapit ng kanyang mga kasama, dahil lang sa nagtiwala siya sa isang traidor na kanyan pang binigyan ng labis ng pagpapahalaga. Hanggang sa dumating na wala nang natira sa sangkatauhan na buong buhay niyang ipinaglalaban at pinuprotektahan. Pakutiya naman siyang sinabihan ni Gordon na oh my, parang halos nalinis na ang ligtas na lugar ng mga sibilyan. Kaya nagtanong naman si Hyunwook sa dito na kung bakit niya ito nagawa, kahit isa naman itong guardian. Sabay sisi sa sarili na ang lahat ng ito ay kanyang kasalanan, dahil nagtiwala siya at kanya pa itong isinama sa kanyang mga kasamahan, kaya ito nangyari. Sumagot naman si Gordon sa kanya, na ito ay hindi niya kasalanan, at siya ay nabubuhay lang ayon sa tagubilin ng sistema. Dagdag pa niya na hindi mo napagtanto na ang isang guardian ay maaring maging traidor buhat ng iyong kamangmangan. Batid na ni Hyunwook na wala na silang magagawa, kaya napangiti na lang siya habang sinasabi, na sino ang makakaalam na ang mga kapwa nila manlalaro, at hindi ang mga halimaw ang siyang lilipol sa sangkatauhan. Sarkastiko namang sinabi sa kanya ni Gordon na, oh goodness, ang huling tagapagligtas ng sangkatauhan, ang Great Steel Emperor, saglit lang hindi pala. Frankly Hyunwook, sabay tanggal ng kanyang maskara upang ipakita kay Hyunwook ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos ay pasiga niyang sinabi na sila ang mga pinili na mga banal na nilalang, ang siyang maghuhusga sa sangkatauhan. Kahit na nahihirapan ay buong tapang pa rin siyang sumagot, na tignan mo ang mga traidor nagsasalita na parang isang Diyos, kung nalaman ko lang ang paraan kung paano paunlarin kaagad ng mas maaga ang angking kakayahan, ang isang katulad mo ay hindi na sana. Hindi na niya natapos ang nais niyang idagdag, dahil inagaw na ni Gordon ang eksena, at sarkastiko siyang nagtanong kay Hyunwook na kung hindi ba siya nagkakamali. Huwag mong masyadong iisipin na ito ay isang kahihiyan, dahil kahit nalaman mo pa iyon ng mas maaga. Sa huli, ang kapalaran ng isang walang kakayahan na F-rank na katulad mo ay magiging katulad lang din ito. Dagdag pa niya na ito ay ang ganap na angkop pa sa huling kapalaran ng isang tulad mo, habang naghahanda na ang isang traidor na hindi pa alam ang pagkakakilanlan ng pangwakas na atake. At sa huli ay wala na siyang nagawa kundi ang isiga na lang ang pangalan ni Gordon Tracy, ang siyang traidor na nagawa niyang pagkatiwalaan ng lubusan. Kasabay ng pagpatak ng kanyang huling luha sa kanyang buhay sa nakaraan. Ang muling pagbabalik ng kanyang kamalayan sa kasalukuyan, at bakas pa ang kaunting luha sa kanyang mga mata, dulot ng labis na kalungkutan. Sa kanyang pagmulat ay nadatnan niya si Jeonmo na nakatulog na sa kanyang paanan, at walang humpay na nagbabantay sa kanya. Ramdam ang kanyang pagbangon ay kaagad naman ito tumingin sa kanya habang tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi lang si Jeonmo ang naruroon na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang malay, kundi ang lahat ng miyembro ng kanyang support squad, na nagtatakang napatanong na kung siya ba ay umiiyak. At kanilang sinabi na si Hyunwook na isang hari sa pagiging kawalan ng puso, at kung ang isang walang puso na katulad niya ay umiiyak, ay talagang siya ay nasa hindi magandang kalagayan, at ito ay sinang-ayunan naman ng lahat. Kung saan ay kaagad naman nila siyang tinanong kung saan ang masakit sa kanya, kaya pinatahimik naman niya silang lahat dahilan ng kanilang pagtataka.
Pagkatapos ay kanya nang sinabi sa lahat ng may nakita lang siyang isang kaunos-lunos na kinabukasan, sabay lingon at tumingin ng seryoso sa malayo. Hindi naman nila maintindihan ang sinabi ni Hyunwook na isang kaunos-lunos na kinabukasan kaya. Nagtataka naman silang nagtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi naman siya nakasagot kaagad, sa halip ay kanya lang tinitigan ang mga kaganapan sa labas, mula sa bintana ng kanyang kinaroroonan. Maya-maya lang ay kanya ng seryosong sinabi na ang kinabukasan na hinding-hindi na muling mangyayari. Matagumpay man nilang pigilan ang pananalanta ng mga vampira sa kanilang teritoryo, ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga alon sa iba't ibang lugar sa Seoul. Mula sa labas ng pinangyayarihan ng kalamidad, ay nagmamakaawa ang isang ina na gustong pumasok sa loob ng isang napakalaking maitim na harang kung saan nagkakaroon ng kaguluhan, buhat ng nasa loob nito ang kanyang pinakamamahal na anak. Pilit naman siyang pinapaintindi ng isang sundalo, paliwanag niya na hindi naman sa ganon na ayaw niya itong papasukin, ngunit ang katotohanan ay hindi lang naman ito ang hindi maaaring pumasok, sadyang wala talaga sa kanila ang pinapahintulutan na makapasok. Dahil sa biglaang kaganapan na ito ay nagsagawa na ang Gyeongdae, National Gate Response Committee, Unified Command Center ng isang pagpupulong. At sinabi ng iilan ng mga nasa screen, na sa totoo lang ay kailangan na nilang tanggapin na sila ay wala nang magagawa tungkol dito. Kung saan ay sinang-ayunan naman ito ng halos karamihan, ngunit kailangan din nilang isaalang-alang ang opinyon ng publiko. Sumagot naman ang isa na kaya sa ngayon, ang sinasabi namin ay kailangan nilang mabilis na maghanda para sa isang mundo pagkatapos ng alon. Pinutol naman ng isang nilalang ang kanyang pagsasalita at ito ay sumabat na sa kanilang nagiging usapan, kanyang sinabi dito na kaya ang iyong sinasabi na dapat nating iwanan ang mahigit sa milyon na mga mamamayan sa lugar kung saan nagaganap ang alon. Kang Soyeon, isang representative ng Zumunar Guild, rank number 4 sa kanilang bansa. Muli naman siyang nagsalita kay Representative Kang, na hindi naman ganon ang kanilang ibig sabihin, kanyang ipinaliwanag na hindi naman sila makakapasok, kaya ano pa ba ang kanilang ibang magagawa? Dagdag pa niya na ang kanilang sinasabi, na kailangan nilang mamili at mag-focus para sa kapakanan ng kanilang buong bansa, at sa ngayon ay hindi lang ito tungkol sa paglikigtas sa Seoul. Kaya nang gagalaiti na lang na napasagot si Representative Kang, na iyan ay isang sigurado na isang mahabang pamamaraan sa pagsasabi na mas pinuprotektahan ninyo ang inyong mga posisyon kaysa sa mga buhay ng mga mamamayan. Naiinis naman silang sumagot na kung ano ba ang sinasabi ni Representative Kang. Gusto rin nilang iligtas ang Seoul, ngunit kailangan nila ng paraan kung paano iyon gagawin, at wala silang paraan na gawin iyon. Kanyang ipinaliwanag na dapat ay mayroon namang kakaunting manlalaro na kabilang sa mga guild ang nasa loob ng pinangyayarihan ng alon na maaari pa rin nilang kontakin. At kung ang mga ito ay magtutulungan, ay magagawa nilang mapaliit ang pinsala sa mga mamamayan, kung saan ay napasagot naman itong isa na kung nakikinig naman ba sa kanila ang mga manlalarong iyon sa ganitong sitwasyon, habang napapakamot na lang ng kanyang ulo. Muli namang nagsalita si Representative Kang, na sila ang Zumunar Guild, ay magbibigay ng isang hero grade item sa bawat manlalaro na magagawang tapusin ang mga masasamang dahilan sa loob ng Wave Zone. At isang legendary item sa pinakaaktibong manlalaro, kaya sila ay nagulat na lang at hindi makapaniwala. Dagdag pa ni Representative Kang na hindi niya magagawang sabihin sa kanyang mga guild members na hindi ipapakita ang kanilang mga sarili, at mananatili na lang na magtago upang makaligtas para sa ikabubuti ng kanilang guild, at wala na lang kahit na anong gagawin, kaya sila ay napanganga na lang. Pahabol pa niya na gagawin nila ang lahat para iligtas ang kahit na isang tao, sabay tanong sa kanila na kung ito ba ay sapat na kasiya-siya para sa kanila, habang pag-alit na hinahampas ang kanyang kamay sa mesa. Sa kanyang mga sinabi ay nanatili na lang silang tahimik, at kahit ni isang salita ay walang nang may lumabas mula sa kanilang mga bibig. Samantala si Representative Kang naman ay napasabi na lang sa sarili, na kung iisipin na dapat pa niyang bilhin ang solusyon para sa isang pambansang krisis gamit ang pera, ay isa itong nakakatawang bagay. Balikan na muna natin ang ating bida na muli nang nakabalik at pumunta kaagad sa loob ng 3rd Anti-Monster Brigade, 1st Battalion Underground Bunker, na nagsasabi na siya ay naparito para kanyang sadya sa battalion commander. Kung saan ay tinanong naman siya ng battalion commander kung ayos na ba siya, at mabilis naman niya itong positibong sinagot. Nang wala ng paligoy-ligoy pa,
ay kanyang nang sinabi na siya ay mayroong imumungkahi sa battalion commander. Nakasimangot namang nakatingin ang commander sa kanya, habang ito ay nagtataka kung ano ang kanyang ibig sabihin na mayroon siyang imumungkahi. Kanyang sinabi dito na kanyang narinig na ang teroristang suspect na kanilang nahuli ay nakatakas. At ang tanging naiwan na lang ay ang ginamit na panggapos dito, na nasa lapag na ng bilangguan nito. Naiinis naman itong kinumpirma ng battalion commander sabay sabi na ito ay nagdulot ng malaking sakit sa ulo. Dahil dito ay napapaisip na lang si Hyunwook na ang isang kulungan na gawa sa mana stone at mga harang para ikulong ang mga manlalaro, maliban kung mayroong isang S-ranker ang naruroon, kaya walang paraan na ito ay makakatakas ng mag-isa. Kaya kanyang ipagpalagay na meron isang traidor na nagtatago sa militar. Pagkatapos niyang mag-isip ay kaagad na niyang sinabi sa battalion commander na ang Seoul ay kasalukuyan pa ring nasa ilalim ng pananalanta ng mga halimaw. Higit sa lahat ay marami pang mga masasamang manlalaro, kabilang na ang teroristang suspect na nawala mula sa kanilang kontrol, at nakakagalan ng malaya sa Seoul. At ang maraming shelters na ginawa upang makaiwas at makaligtas mula sa mga halimaw. Ngayon ay magiging mas delikado pa ang kalagayan dahil sa mga traidor na ito. Subalit kahit na ang kanilang unit na nakaranas lang ng maliit na pinsala, ay kailangan pa rin ng sapat na oras upang makapaghanda, bago muling ipadala para sumabak sa laban. Kaya ang kaninang seryoso ay nagmumukha na namang unggoy, buhat ng kanyang pananabik sa imumungkahi ng ating bida. Nadidismaya namang sinabi ni Hyunwook na katulad nga ng kanyang iniisip, na ito ay naghihintay lang na ito ay kanyang sasabihin, samantala kabaliktaran naman ang kanyang ipinapakita ng kanyang kalooban. Kasunod nito ay seryoso na niyang sinabi sa battalion commander na kanyang iminumungkahi na bubuo siya ng isang special unit para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan, at pigilan ang paglaganap ng alon. Nagtataka naman ang battalion commander na napatanong tungkol sa kanyang sinasabi na isang special unit. Dagdag pa ng commander na sa ganitong sitwasyon, ay kailangan nilang magtalaga ng kahit kakaunting mga opisyal, sabay tanong ba kung ang mga ito ba raw ay susunod sa utos ni Hyunwook. Kung saan ay nakakaloko naman siyang napangiti, habang sinasabi na huwag na raw itong alalahanin pa ng battalion commander ang tungkol doon. Habang si Hyunwook ay abala sa pagpaplano, ang iba naman ay abala rin sa pag-aasikaso sa mga nasugatan sa laban, at sila ay pinag-iingat pa rin na baka may mga natitira pang mga halimaw. Ang kanyang unang nilapitan upang isali sa kanyang binubuo na isang special unit ay si Lee Min-hee, at naiinis nitong tinawag siya na isang baliw, dahil ito ay ang militar, kung saan ay may sinusunod silang pamantayan, subalit meron isang ordinaryong sundalo lang ang nagsasabi sa isang opisyal kung ano ang gagawin. Dahil dito ay nag-alatanggol na naman siyang umaakteng na kanya ring iniisip na ito ay nakakatawa, kaya kanya na lang pinaplano na magtalaga na lang ng mga ordinaryong sundalo at walang mga opisyal. Ngunit ang sabi ng battalion commander ay paano magkakaroon ng isang unit na walang mga opisyal. Dagdag pa niyang pambabula kay Lee Min-hee na, pasiga na sinabi ng battalion commander sa kanya na kahit may sama lang niya sa unit na kanyang binubuo ang second platoon leader na labis nitong pinagkakatiwalaan, kaya nanlaki na lang ang kanyang mga mata at napapatanong kung talaga bang sinabi iyon ng battalion commander. Pahabol pa ni Hyunwook na kahit iyon ay isang advice lang, at maging siya rin ay hindi may iwasang maging gaaman, at nagtataka namang napatanong si Lee Min-hee kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi na siya ay nagiging gaaman. Paliwanag niya na kung papaano naman raw niya maisasagawa ang isang pangmalawakang atake sa pamamagitan lanang ng pagsira sa kakaunting piraso ng mga basura kung hindi dahil kay Lee Min-hee. At kung ang iyong pangmalawakang atake ang makakaligtas sa mga mamamayan sa krisis na ito, ay magkakaroon siya ng nakakabaliw na pag-asa na ang mga malalaking guilds ay mag-aagawan para lang i-recruit ito. Para magmumukhang totoo ang kanyang mga sinabi, ay kaagad na siyang tumalikod at nagkukunwaring umalis, sabay sabi na subalit parang hindi ka naman interesado, kung saan ay mabilis naman siyang hinawakan sa balikat ni Lee Min-hee upang pigilan, habang sinasabi na kung ang kanyang sinabi ay bilang isang advisor, iyan ay iba ng istorya. Kaya ngiting tagumpay na naman ang ating bida, buhat ng nagawa na naman niyang mapakagat si Lee Min-hee sa kanyang mga ipinagbabawal na teknik. Sunod niyang pinuntahan ay si Kim Se-hee, na abala ang pangkat nito sa pag-apula ng kumakalat na apoy sa kabundukan. Dahil nahihirapan ang kanyang mga kasama sa pag-apula ng apoy, ay lumapit na siya sa unahan upang kumilos na rin, habang unti-unti nang pinapalabas ang kanyang kapangyarihang hangin.
Habang pinapangunahan niya ang kanilang operasyon, ay kanyang sinabi na halos malapit nang matapos ang kanyang serbisyo. Bakit pa siya nagpapakahirap ng ganito? Dapat kanya na lang itong dahan-dahanin at magtago, ngunit bigla naman dumating si Hyunwook at tinatawag ang kanyang pangalan. Kanya naman itong Neil Ingon sabay tawag kay Hyunwook na isang maingay na lalaki. Hindi naman alintana ang malakas na hangin ay kaagad nang sinabi ni Hyunwook kay Kim Se-hee na siya ay itinalaga sa special unit. Pasiga naman siyang sumagot na hindi niya naririnig ang sinasabi ni Hyunwook. Wala naman ng pakialam ang ating bida kung narinig man ni Kim Se-hee ang kanyang sinabi o hindi. Ang mahalaga ay kanya nang naipadala ang mensahe na kanyang nais iparating dito, sabay ngiti ng nakakaloko. Pagkatapos ay tumalikod na siya para umalis na, samantala si Kim Se-hee naman ay napapatanong na lang sa sarili kung ano itong kanyang nararamdaman na nakakatakot, na para ba ang kanyang huling araw sa serbisyo ay mukhang magugulo. Maging si Young Jun ay hindi nakawala sa kanya, naramdam pa lang ang kanyang presensya ay mabilis na itong nagtatago sa ilalim ng higaan, at kaagad na itong tumanggi kahit wala pa namang sinasabi si Hyunwook sa kanya. Pilit niyang iginigiit na wala siyang pakialam kahit ano pa man ang sasabihin ni Hyunwook sa kanya, basta ayaw na niyang sumunod dito. Napapikit na lang si Hyunwook at hindi na nakapagsalita sa ginagawa ng kanyang kasama, na para bang takot na takot ba ito sa kanya. Kanyang sinabi kay Hyunwook na kung alam ba niya na siya ay pumunta pa rin upang gawin ang ipinag-uutos ni Hyunwook sa kanya para lang sa Valentine 30, kahit na malapit na siyang matapos sa kanyang serbisyo, at kahit ano pa ang nais ni Hyunwook sa kanya, ito ay hindi niya gagawin. Dahil sa kanyang pagmamatigas ay nakahanap na naman ng paraan si Hyunwook kung papaano siya papalambutin. Kanyang sinabi kay Young Jun na hindi ka ba umiinom noong ikaw ay isang private pa, pinatagal mo rin ang dispatch schedule ng 1 linggo, at minsan ay ginagawa mo pang 2 linggo, kahit na ang 2 araw lang ay sapat na, kaya nagulat naman siya at saglit na natulala. Hindi pa tapos si Hyunwook ay kanya pa itong sinilip at nakakalokong ninitian, sabay sabi na marami pa siyang nalalaman, habang tinutokso na kung ano naman raw ang mali, at kung ito ba ay natatakot. Samantala si Young Jun naman ay mas lalo pang nagtago sa ilalim ng kanyang tinutulugan, habang naiinis na pinagpapawisan. Dagdag pa ni Hyunwook na kung ito ay malalaman ng battalion commander ang tungkol dito, ay kalimutan na ni Young Jun ang kanyang serbisyo, at ang kanyang buhay militar ay hindi na matatapos, kaya sa huli ay sumuko na rin siya, sabay tanong kung ano ang kailangan ni Hyunwook sa kanya. Pagkatapos niyang guluhin ang buhay ng kanyang mga nais isama sa binubuo niyang special unit, ay lumipat na ang eksena sa kay Won-sok na nagtatakang tinitignan ang nangyari sa kanyang mukha mula sa isang malinaw na tubig. Mula sa kanyang pinagtataguan ay kanyang nakita ang mga sundalo na mayroong hinahanap, at kanyang narinig ang sinabi ng tumatayong leader na kung may makikita man sila na kahit na anong halimaw na nakaligtas ay kaagad na nila itong papatayin. Kaya nakaramdam siya ng takot buhat na rin sa nangyaring pagbabago sa kanyang anyo. Pagkatapos ay kaagad na siyang tumakbo palayo mula sa kanyang mga kasama, dahil sa pangangamba na siya ay papaslangin rin ng mga ito. Ang hindi niya alam na siya rin pala ang hinahanap ng mga ito, at si Hyunwook pa mismo ang nangunguna sa paghahanap sa kanya. Nasabi naman ni Hyunwook na siya ay sigurado na nagawa niyang mapanatili ang kanyang katinoan upang mailigtas lang si Won-sok. At pumasok sa kanyang isipan ang mga nangyari noong panahon na kung paano niya napigilan ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang ipinagtataka ay kung saan naman ito tumakbo. Kanya ring naalala ang mga sinabi ni Won-sok sa kanya na hindi siya ang tipo na tumatakbo sa lahat, kung saan ay ipinagpipilitan naman ng ating bida na ganun siya. Dahil dito at napapamura naman si Hyunwook habang sinasabi na takbuhin na talaga siya, at bahagya siyang naiinis dahil maging sa oras na ito ay hindi pa rin ito nagtitiwala kahit kunti lang sa kanya. Matapos niyang makumplito ang pagbubuo ng special unit, ay kanya nang ipinatawag ang lahat, upang magtipon-tipon na sa special training ground. At ang lahat ay mabilis nang kumilos na dala-dala ang kanilang mga supplies, dahil sa oras na sila ay makakaalis na, ay wala na silang matatanggap na karagdagang supplies. Kaya kanya nang inutos na dapat siguraduhin nila na madala ang lahat, kasabay naman nito ang pagdating ni Yoon na dahilan ng kanyang pagtataka. Kaagad naman siyang nagbigay pugay bilang pagrespeto sa mas nakakataas sa kanya. Dahil siya ay naiilang sa ginagawang pagtingin ni Yoon sa kanya at ito ay hindi naman nagsasalita, kaya kanya na itong tinanong kung ano ang problema nito. Nahihiya naman niyang tinawag ang pangalan ni Hyunwook,
sabay sabi na siya ay kanya nang naiintindihan sa lahat ng oras na ito, habang hindi makatingin ng diretsyo. Nakangiti namang tumugon si Hyunwook na ito ay ayos lang. Subalit bigla namang nagbago ang pakikitungo ni Yoona sa kanya, at sinabi nito na hindi ibig sabihin ay ganap na itong magtitiwala sa kanya. Naiilang naman na sumagot si Hyunwook na kung tungkol saan naman ang biglaan nitong pinagsasabi. Lakas loob naman siyang tumugon na upang mapanatili niya ang kanyang mga mata sa ating bida, ay nakapagdesisyon siya na sasali rin siya sa special unit. Sa kanyang sinabi ay nakangiti naman siyang sinagot ni Hyunwook na ito ay inaasahan na niya. Samantala si Yoona naman ay muli na namang nahiya sabay sabi na ganoon din siya. Sa isip ni Hyunwook na ito ay maganda, sa ngayon na si Yoona ay sumali. Ang lahat ng kanyang maasahan ay naririto na, dahil sa kanyang unang pagbabalik ay kanyang sinubukan na hindi na isali ang kanyang mga dating kasamahan at maging ang kanyang kasalukuyang squad members kung maaari, dahil kanyang inaakala na sa ganoong paraan niya mapoprotektahan ang lahat. Pagkalipas ng ilang sandali ay kanya nang hinarap sa battalion commander ang miyembro ng kanyang binuo sa special unit, na 11 sa kabuuan, idagdag pa ang 3 drivers. Kinuha naman ng battalion commander ang kanilang pansin upang imungkahi na dapat nilang bigyan ng pangalan ang kanilang pangkat, dahil hindi niya gusto ang pangalan na special unit, at ito raw ay tunog pansamantala. Kaagad namang sinabi ni Hyunwook na ang kanilang pangkat ay tatawagan na Steel Company, kung saan ay mukhang ayaw naman ito ng kanyang mga kasama, ngunit wala na silang magagawa, buhat ng ito ay sinang-ayunan na rin ng battalion commander. Habang nagaganap ang kanilang pagtitipon, si Hyunwook ay patuloy pa rin sa pag-iisip na bilang sa kinabukasan na kanyang naaalala, ay may nangyayari na paunti-unting pagbabago, hanggang kanyang napagtanto na upang malampasan ang mga pagsubok ay magiging posible lamang kung silang lahat ay magkakasama. Para mapigilan ang alon na nagaganap sa Seoul, at maiwasan ang walang pag-asang kinabukasan, ay kailangan nila ang isa't isa, at hindi lamang ang iisa. Kasabay nito ay ang pagkatanggap na nila ng kanilang magiging mission, ang iligtas ang buhay ng mga mamamayan, at magsagawa ng mobile strike sa Seoul Wave. Dahil handa na ang lahat, ay kanya nang isinigaw ng malakas, Steel Company, reporting in. Hindi pa dito nagtatapos ang ating kwento, at sisimulan naman natin ang Season 2. Kaya mangyaring mag-abang-abang lang kayo mga boss, at ipagpapatuloy pa natin ito. Humihingi rin ako ng pasensya at ngayon lang akong muli nakapag-upload, buhat ng naging abala lang ako nitong nakalipas na araw. Maraming salamat mga boss, sa susunod muli.